Pag-usapan po natin ngayon, mga kaibigan, ay itong galawan ng mga ibang cabinet member o gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lately, sunod-sunod, tatlo yung nagsipag-resign na mga sekretary. At sa tingin ko po, ano bang tingin nyo dyan? Okay lang ba ito or ano ang tunay na dahilan? Hindi ba nila kaya ang trabaho? Sila ba talaga ay mayroong sakit? O sila ba ay gusto nang bumalik sa private sector? Yan po ang mga pwedeng dahilan eh. Ulitin ko, may sakit, gusto nang bumalik sa private sector, o hindi nila alam o hindi nila kaya ang pressure ng trabaho sa pamahalaan. Kaya ko po ito na babanggit ay unang nag-resign ay si Secretary Jimmy Bautista ng Department of Transportation and Communication o Department of Transportation. Okay? Yung palang communication, yung iba. Sumunod si Cesar Chavez, Presidential Communication Office, PCO. At ngayon, ang sinasabing nag-resign at tinanggap na rin ng Pangulo ay si Secretary Ivan Uy. Secretary Uy ng DICT, Department of Information and Communication Technology. At diba kung tutuusin, mga importanteng departamento ito. By the way, lahat naman po na cabinet secretary or mga hawak ay departamento, lahat yan ay importante at malalaking ang kanilang responsibilidad. Okay? So, kaya po ito ay ating pinag-uusapan ngayon kasi siyempre may mga umaanggulo, may mga nagpapalabas na alam na natin mula o galing sa mga anti-Marcos na gustong pabagsakin ang Pangulong Marcos, pabagsakin ang gobyernong ito at na sila ay mag-take over. Yan naman ang gusto nila eh. Pinapalabas na iniiwan na nitong mga gabinete si Pangulong Marcos. Hindi naman malinaw na ang tunay na dahilan. At ako nga para sa akin, mula nitong pagpasok ng 2025, sa akin pong personal na opinion at observation, dapat niya magpalit ng mga membro ng gabinete, hindi naman lahat, palitan yung iba ni Pangulong Marcos. Kasi ako mismo nakikita natin, naramdaman natin, merong ibang mga gabinete talagang kulang ang galawan or hindi ho talaga nagpaparamdam kung ano ang kanilang responsibilidad sa taong bayan at sa Office of the President. So panahon na after 2.5 years or halos 3 years na, bigyan na ng pagkakataon si Pangulong Marcos na makapili ng higit na makakatulong sa kanya at sa bayan ng mga membro ng gabinete. Kaya yung pong pag-resign ni Bautista, ni Chavez at saka ni Uy, okay lang po yan. At ito na yung pagkakataon na makapagtalaga. Kung yung mapapansin, yung issue ng transportation, napakaraming project, napakaraming dapat gawin para ma-improve ang infrastruktura at mass transportation sa buong bansa. Yun ang Department of Information and Communication Technology. Importante rin mapalakas yan para makahabol tayo doon sa global technology or galawan sa buong mundo na globalized na nga po, technology na. Yan ang dapat na naasikaso para mapabilis ang mga transaksyon sa loob at labas ng Metro Manila, sa local and national government. So, yan na ho yung galawan eh. Baka hindi nagagawa ng mga cabinet secretary ito. Doon naman sa Presidential Communication Office, napakahalagang opisina niya dahil yan ang dapat tagapagtanggol at naglalabas ng lahat ng mga kaganapan, mga balita, mga programa, mga palisiya, lahat ng impormasyon na dapat makarating sa taong bayan. Yan ang trabaho ng PCO. Baka hindi rin nagagampanan. Kaya nga nagsipag-resign sila, tinanggap ng Pangulong resignation, alang problema. Katunayan, doon sa DOTR, nilagay na nga si Vince Dizon, ang bagong sekretary. At meron ng reformang ginawa kaagad, katulad ng pansamantalang ipinatigil itong project ng Central Station dahil nakita niya yung kabagalan at kakulangan ng sistema. May problema doon sa project, kaya pinatigil. O yun. So, para po sa akin, nauulit ko, hindi masama. Hindi masyadong makaka-epekto ang pagre-resign ng mga gabinete ng Pangulo. Dahil madali naman niyang palitan, maraming gustong pumasok sa gobyerno, baka mas magagaling, katulad dyan sa PCO. Di ba? Dumating na si
J. Ruiz at kasama si Undersecretary Claire Castro na parehong naipakita naman yung kanilang ginawa na, lalo na si Castro na talagang fighter, magaling at hinarap ang lahat ng mga kritiko until now, kaya siya pinagtutulong-tulungan, pero ganun talaga ang buhay. Doon sa DICT, papalit kayo, hindi natin alam kung sino. So, yun na sinasabi natin na okay lang mag-resign. After all, ang lahat ng gabinete, lahat ng nasa executive department na ini-appoint lang by the authority of the President, YOSEC, Director, ASEC, Chairman, General Manager, President, Commissioner, Commission, kung ano-ano po mga posisyon, lahat yan ay co-terminus at pansamantala lang. Anytime pwedeng palitan yan ng Pangulo, anytime pwede rin silang mag-resign kung may mga dahilan sila sa kanilang kalusugan, sa kanilang sariling buhay, o gustong bumalik sa private sector. No problem yan. Okay? Kaya ko ito pinapaliwanag, hindi po ako spokesman ng Malacanang. Ginagawa ko lang ito bilang experience natin sa matagal ng panahon o dekada na ng mga pagtalakay ng mga political issue at kaganapan sa gobyerno. Normal lang hong proseso yan. Hindi maapektuhan pangkalahatan ng operasyon ng gobyerno sa pag-resign ng ibang gabinete kung ano ang dahilan nila. Dahil tuloy-tuloy naman pong gagalaw yan. Okay? Mas maganda nga yung nag-resign dahil baka hindi na nila kaya. Mas mahirap yung pinipilit dahil naaapektuhan ang performance, naaapektuhan at nasa sakripisyo ang bawat oras, trabaho at pera na ginagamit nila. Kailangan kasi merong mabilis na development, mabilis na pagbabago sa mga departamento at mga cabinet secretary na pinagkalooban temporary ng Office of the President. Okay? Ako nga, tingin ko baka meron pang gustong mag-resign. Baka meron pang gustong sumunod. Gawinan ninyo para makapaglagay naman ng Pangulo ng ibang mga taong pwedeng mas makatulong sa kanila or higit na mas magaling kaysa sa mga magre-resign at nag-resign. Kaya don't panic mga Marcos loyalists, don't panic mga supporters ng administrasyon. Normal lang ho sa proseso ng demokrasya ang palitan ng mga posisyon. Huwag kayong maniwala doon sa propaganda ngayon ng mga anti-Marcos na gustong-gustong bumagsak ang gobyerno at palitan nila at mag-take over sila, na ang pinapalabas nila massive resignation, ayaw na ng mga gabinete, hindi nila kaya si Pangulong Marcos, ayaw na, kung ano lahat negatibo sinasabi. Yan po ay bahagi ng propaganda nila. Wala naman pong sinabing masama o wala naman sinabing kung anong dahilan at sila ay umalis. Kaya nga sinasabi ko, tatlo yung dahilan yan, na maaaring may problema pang kalusugan, gustong bumalik sa private sector, o baka hindi nila kaya yung trabaho, yung pressure ng trabaho. Under pressure ho kasi talaga pag kabinete ka, cabinet secretary, sa dami ng responsibilidad. Nationwide yan Ayan po yan. Okay? So, pakishare po ninyo ito, pakilike ng ating mga video at na makarating sa mga Pilipino sa buong mundo. Na huwag silang mag-alala dahil normal lang yan. Mas maganda nga dahil magkakaroon ng pagkakataon ang Pangulong makapili at makapaglagay ng mga taong mas makakatulong sa kanya sa natitirang 3 taong mahigit pa hanggang 2028. Okay? Please like and share ang video at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na.